Ay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nako, eto, may bago pong video at nagpakita muli itong si Saldico. No, talagang sa kanyang video po ay talagang sinasabi niya lahat dito, yung detalyado na kung papaano allegedly na dinadala niya ang bilyon-bilyon na maletang basura na pera kay dating House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong BBM, no? Dito mga kaibigan, talagang masasabi natin na talagang marami na talagang naniniwala at marami din hindi naniniwala. Ngayon sabi ko nga sa inyo hindi naman tayo basta-basta pwede maniwala sa sinasabi ni Saldico. Sige, susundan natin ang gustuhan nila. Susundan natin din yung kagustuhan ng iba na hindi totoo sinasabi ni Saldi. At susundan din natin yung sinasabi ng iba na totoo ang sinasabi ni Saldi. Hati tayo. So ano pinakamagandang gawin? Para si Saldi, maging totoo yung sinasabi niya. Napakasimple lang. Kagatin nyo yung sinasabi ni Saldi. Huwag kayong pumokus na pauwiin siya. Although, syempre, sabi ko nga nakaraan, di ba? Nakakatawa Nakaraan, pwede nang kasuhan si Saldi. Pwede nang kanselahin ng passport. Anong ginawa nyo? Parang tila yata, pinatatagal nyo na para lumalabas, lumilitaw sa amin na walang kasalanan si Saldi. So, anong nangyari? Kinanta kayo. Parang naiisip tuloy namin, totoo sinasabi ni Saldi na pinipigilan nyo siyang umuwi. Kaya hindi siya umuwi yung mga panahon na yon. At yung kumanta na siya, saka siya mapapakan sila ang passport, saka siya kinasuhan. Bakit? Hindi ba mas maganda kasuhan siya dati pa lang kaysa ngayon? Bakit ano pinagkaiba ngayon kaysa dati? Diba? Parehas na naman, di ba? So ibig sabihin talaga, dito mo mapapansin mga kaibigan, talagang hinahayag sila ng pagkakataon, hinahayag sila ng sitwasyon na talagang kakasuhan nila ang isang tao kapag laban sa kanila. Di ba? Obvious naman Okay, ito, nagsalita si Saldico. Hindi naman ibig sabihin kayo may kasalanan na. Porket binanggit pangalan nyo, hindi. Kagatin nyo yung sinasabi ni Saldico na paulit-ulit ang taong bayan nagpapaalala sa inyo no? Ang kakapal din ng mga mukha ng mga to. Taong bayan naghalal sa inyo, pues makinig naman kayo sa taong bayan. Dati sinasabi ng taong bayan na kung saan, si Saldi pauwi nyo, Mr. Pangulo, kansilahin nyo passport, ang daming cheche-bureche, ay, anya-anya, ganyan-ganyan si Saldi, hindi pwedeng kansilahin Sabi naman isang palengkera sa Malacanang, hindi trabaho ng Pangulo ang magkansilahan ng passport. Parang ganun Di ba? Ngayon, pwede na pala. So, ano yung panloloko sa amin? Niloloko nyo ba kami, mga Pilipino? Ngayon, eto, naglabas po si Saldico ng panibagong video niya na kung saan talagang pinapakita dito, talagang sabi niya ito, alam mo kung nagawa ito ni Saldico na alam niya siya ang chairman of appropriation, sabi niya pinakamakapangyarihang posisyon yata sa lower house, no? So alam niya ibig sabihin, so dapat pag bago ka maging makapangyarihan sa lower sa posisyong ito, may alam ka, tama? May talino ka. Ibig sabihin, pag may posisyon ka dito, pinagkatiwalaan ka, hoy, hindi siya Pangulong Duterte kasi gusto nilang palitawin gustong palitawin ng mga hindi hindi nag-iisip. Appropriation na si Saldi nung panahon pa ni Duterte. Mali po kayo. Ito pa lang sa panahon ng 2022. Yan ang pagkakalam ko. Correct nyo nga ako kung mali ako. Correct nyo ako. Yeah? So, ibig sabihin, tao siya ni Pangulong BBM. Correct? So, hindi siya tao ni Pangulong Duterte. Kasi nililigaw niyo yung tao Gusto niyo palitawin nila, kakampi ito ng Duterte. Kaya lahat ng gawa ng kasalanan nito, Duterte sisisihin nila. No? Tao to, chairman of appropriation to, may talino, Ibig sabihin, may kaugnayan sa Pangulo. Pwede ko bang sabihin, o pwede namin sabihin, si Saldico, chairman of appropriation, walang kaugnayan sa Pangulo yan. Pwede ba yun? Sige nga, sumagot kayo mga loyalista. Huwag na mga pinklawan. Walang mga kwenta yan Hindi naman lahat Walang kwenta iba dyan pwede ba yon? Siya lang mag-isa sa kanyang sarili? Nagposisyon siya? Si House Speaker nagposisyon sa kanilang sarili? Yung DPWH nagnakaw sa kanilang sarili? Wala lamang mga big fish? Sila lang nagkaroon sa sarili? Pwede ba naman yon? Sige nga Pwede ka bang kumupit na hindi ikaw ang kahera? Pwede ka bang makakupit? Maliban nila kung kakampi mo yung kahera. Totoo ba? Ganun ba, di ba? Tanong ko lang sa inyo. So, ano ibig ko sabihin? Kapag ikaw nasa power na posisyon, close mo ang Pangulo. So, kapag close mo ang Pangulo at kung sakali man ito, hindi ko sinasabi totoo,
Kung sakali man totoo yung sinasabi ni Saldico na nagdi-deliver siya ng pera doon sa bahay, doon sa Forbes o sa Taguig ba yun na sinasabi niya na bilyon-bilyon na pera, kung totoo man yun, ibig sabihin may alam ka sa inyong samahan. Correct? May alam ka kay Pangulo, may alam ka kay Speaker. Maaring may pagpupulong kayo na nangyayari. Maaring pagpalagay natin, may alam si BBM. O sige, pagpalagay natin, walang ninakaw si BBM. Pero kahit papaano, may alam siya sa nangyayari. Di ba? Tama? Tama? O ngayon, ito. Bago natin simulan talaga, panoorin natin to si Toby Chanko na uugnay na sinasabi niya kay Saldi. No? Ito, panoorin mo ha. Painggan niyo mabuti. Okay. Sabihin ko na. Ang sabi ni Presidente Marcos, ito, yung sinasabi ko, hindi ko masabi na masasakit na salita. Bago niya sinabi yung kayo ni Saldi, kinukuha niya yung budget. Pagpumpak ko, ang bungad talaga kaagad ng Presidente kay Martin Yes. Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes kung gusto niyong bilhin? Ilan bang aeroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Gaano karaming pera ba ang gusto niyo? Gaano karaming kabiyer ba ang kaya niyo kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Noong November 24. Saka pa lang na sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko din i-disclose. Kasi sabi ko, napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, kapag-alito mo pala ito, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. Yan ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi na, kaya minsan nagtatalo kami. Hindi ko sinasabi niya, pag nag-uto siya, hindi ko ito gagawin kung wala uto sa tasin. Ako naman, ang sinasagot ko doon. Kaya hindi kami nagkakasundo sa lines in the past. Kaya yung bukal ko siya. So, hindi pa rin credible yung mga sinasabi. Di ba kung sabi? Hanggang ang kausap niya si Martin, di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Ang hindi na, okay, at least tugma na nag-uusap. Okay, ganito. Dito sinasabi ni Toby Chanko na nag-usap ang unang pagdating daw ni Pangulo, ni BBM, nakapag-usap sila na sinabi niya kay Saldi, si BBM sabi niya, hanggang kailan kayo makakabili ng mga lupa diyan sa Forbes Park, hanggang kailan kayo magtitigil sa pagbili ng mga eroplano mamahalin. So lumalabas ito, pinatutunog ni Toby Chanko na si BBM ay siya mismo sumasaway at may alam kay Saldi, kay Romualdez. Correct? Parang lumilitaw sa aking pandinig, sa aking pandinig lang. Parang tila yata hindi ko naman pwede sabihin nililigtas niya si BBM, no? Gusto niya sabihin dito na si BBM ay nagsasalita laban sa dalawa na parang walang kinalaman si BBM. So okay, opinion ni Toby yan. Sabi kasi na iba, buwabaliktad daw si Toby. Hindi. Pwede natin may possible talaga na si BBM walang kaalam-alam dyan. Akin lang hindi ako BBM hindi ako buwabaliktad. Hindi naman ako Duterte, hindi naman ako BBM. No? May possible talaga si BBM na walang alam dyan. Doon tungkol sa pera na nakuhaan. Pero doon sa pirma, may alam kasi siya ang pumirma. No? At hindi talaga pwede sabihin totally 100% walang alam. Batay sa kwento ni Toby Chanko. Ngayon, para sa akin, kahit papaano, sa ganung paraan, may mga silang kuntsabahan. Hindi mawawala yon. Hindi pa naman totally talaga eto na kuntsabahan tayo. Hindi naman ganon. Talagang lumilitaw lang talaga batay sa mga kwento investigasyon sa pahayag ni Saldico, investigasyon ang kailangan. Kailangan transparency. Hindi po pwede hindi ako kasali diyan. Ba ako pangulo o hindi ako kasali diyan. Hindi, kasi ikaw pumirma eh. Hindi ka man na rektang halimbawa nagnakaw ng pera. Sige, palagay natin. Pero kasama ka pa rin sa investigasyon. Kasi yan nangyayari ngayon, parang lumalabas, nagsasalita si Pangulo, di ba? O ito na, may kakasuhan ng DPWH, may kakasuhan ng ganyan-ganyan,
para lumalabas, di siya kasama eh, no? Para lumalabas sa kanila, tagapagtanggol pa si BBM. Tagapagligta, para lumalabas, hero pa. O siya niya una nakatuklas niya, bakit siya magnanakaw? So, ibig sabihin, hindi niya pwede, wala na siyang kinalaman doon? Hindi po pwede. Hindi natin pwede pagbatayan siya, sabi ni Toby. Pero pwede natin pagbatayan yung pangyayari kung saan nagkakasundo sila. Kasi appropriation siya eh. House Speaker tapos Pangulo eh. Pwede ba walang magkaalaman sa isa't isa? O sige, ganito. Kung yung pala may magkakaalaman sa isa't isa, eh di totoo yung hinala ng iba. Ito yung sinasabi ng iba. Ito sa akin lang marami ako nabasa mga komento kung saan, ayan na gusto po namin malaman ang tungkol kay Tatay D, kung paano at sino ang nagplano po na dalhin sa dahig. Dito po natin lumalabas kung saan maaring may maraming kaalaman si Saldi. May mga part 1, part 2 siyang video. Pero duda ng karamihan. Ang dami niyan. Ayan, nag-comment lang yan, daming likes. Pero lahat ng comment niya sa video na bago lumabas may video ni Saldi, may sinasabi diyan tungkol sa dahig. Na kung saan, Saldi, umamin ka na sa tungkol sa dahig. Isa sa mga importanteng bagay yun. Sino nagpadala sa dahig? Di ba? Ibig sabihin, sabi ko kayo na, kung may alam siya bilang appropriation at sila ay nagkakaut-utan dila, malamang alam niya rin kung paano napunta sa dahig si Tatay Digong. Talagang may titistigo, correct? Di ba naalala niyo yung hearing ni Senator Amy dati na pinaimbestigahan niya bakit napunta si dahig si Tatay Digong? Walang umaamin sa mga yon. O, di ba? Eto, baka sakali umamin, no? Kaya kung mababasa mo mga comment diyan, yarin po ang hinihintay ng taong bayan, no? Maliwanag po sa sikat ng araw, Diyos ko. Obvious naman pa, kahit bata, alam po ang sino kung paano. Tama. Nasagot na po yan ni dating Sec. Jombi Rimulya, ma'am. O, hindi yan, hindi. Pwede ba sa Tatay Digong napunta doon bilang sa dahig? Kayo naman? Pwede bang yung sarili, alam ko, aeroplano ng presidente ata ginamit eh. Di ba? Kay Tatay Digong. So, ibig sabihin, may powerful na nagdala kay dahig. Hindi pwedeng basta na, Tatay Digong sumakay doon. Pwede ba yung kagustuhan ng matanda sumakay doon? May mastermind din nun. Pero sige, ang pinaka-point kasi dito, gusto nilang umamin si Saldico na talagang sino talaga nagdala sa Tatay Digong sa dahig. At kasabay nito, yung mga mali-malitang basurang pera. Di ba? Yan po ang hinihintay ng iba. Kaya sa atin, ang pinaka-punto natin dito, sino nag-utos sa dalhin si PRRD sa dahig? Na? Sabi, Saldi, ituro mo na. Kasi kung may alam siya sa appropriation, alam nga niya ang libo-libo at bilyon-bilyon na mali-malitang pera tungkol dyan sa budget na yan. So, sa kalagitnaan ng pagdala sa Tatay Digong sa dahig, malamang alam din ni Saldico. Tama, mali? Chorya lang yan, chorya lang iba yan. At sinasakyan ko lang din chorya na yan. Tama? May ako sa sarili ko, malaking possible talaga ni sa Saldico, may alam din sa dahig na yan. Bukod dyan sa may mali-malitang pera na yan. No? Okay, ito. Painggan natin itong si Saldico mismo sa kanyang pahayag, bagong video niya ngayon at mag-react tayo. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa aking Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Nako po, tayo dyan. Para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang iyon. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. O, teka muna. Alam niyo itong video ni Saldico, paputol-putol. Para tila yata hindi dapat paniwala kasi putol-putol. Alam niyo, parang ganito lang yan eh. Si Saldico hindi po vlogger yan. Kasi di ba mga vlogger ginagawa, paputol-putol yung video, ina-highlights muna yung sasabihin, bago sabihin totoo. Para bang maraming lumalabas na eksperto sa Pilipinas, hindi daw pinaniniwalaan yung mga ganitong video. No. Reason na lang yan. Di ba? Bakit yung paniniwalaan yan? Una, hindi naman vlogger si Saldi, no? Ito na naman nagpapahayag. Hindi natin pwede sabihin totoo pa ang kanyang pinapahayag. Dapat, yung mga sinasabi niya, sinasala nyo at hinamon pa nga kayo eh. Sabi,
Boying Rimulya, imbestigahan mo yung ganito. Si Saldi pa nag-aamang partida sa inyo. So, ibig sabihin, kung talagang siya ay naduduwag, hindi niya sasabihin yung mga ganyang bagay. Naduduwag siya sa buhay niya kasi nagtatago siya. Although baka makulong siya, kasabwat siya, kasalanan niya, iakuin niya lahat. Ipaako sa kanya lahat. Dalawa naisip ko, ba't hindi makauwi to eh. Pauna, guilty. Pangalawa, yung buhay niya. Pag nagsama yung dalawa na, hindi talaga uuwi yan. Diba? Tama, mali. So, ibig sabihin, pag nagigipit na ang tao kasama pamilya niya, kakanta na siya. Diba? Kahit sabi niya ng ibang matatanda, kahit hindi ako pumatay kay Rizal, aaminin ko na, ako pumatay kay Rizal. Diba? Yan eh, masisi Rizal, aaminin mo, ikaw pumatay kahit hindi. Diba? Basta wag lang saktan pamilya mo at ikaw ay safe. Diba? Hindi, logic lang eh. Diba? Pero, ang pinakamaganda dito, pakinggan niyo yung video, yung content ni Saldico. Hindi naman ito basta content lang na, yung content ng video, hindi yung content niyang gawa. Yung content mismo, yung essence ng video. Na dapat ba ito ay pakinggan at imbestigahan? Kasi para nakikita ko ewan ko, mali ako para ba lumalabas, mas pinagtutuungan ng pansin ang pagpapauwi kay Saldi at paghuli kay Saldi papunta sa Pilipinas kaysa sa sinasabi niyang imbestigasyon. Bakit ganon? Transparency ba yan? Ang alam ko, transparency, kasama yung sinasabi niya na iimbestigahan. Bakit parang wala yata? Di ba? Oh. Ngunit saka kahit paputol-putol yan, okay lang yan. Kasi para mas maiintindihan ng tao, mas maingganyo yung tao, mas maramdaman na yung sinasabi niya. Correct? Di ba? Sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. O yan, opinion na yan. Yan ang maaring wala pang ebidensya yung mga sinasabi na yan. Pero pakinggan nyo naman. Pakinggan nyo naman. Di ba? Hindi natin pwede sabihin na hindi totoo yan. Hindi natin pwede sabihin totoo din yan. Sabi ko, pakinggan nyo at kumilos kayo. Eto may bagong post, kapapasok lang. Papakita ko lang sa cellphone na kasi hindi ko na ready. Ayan si Bongbong Marcos ang nagsabi. Ayan sa post ng News 5. Ngayon lang to sabi, come home. Kay BBM galing to, baliktad lang yung camera ko, pasensya na. Pero, eto sabi niya, basahin ko lang come home. Bakit ka nagtatago sa malayo? Hindi ako nagtatago. Sabi ni Marcos. Ano ba namang katwiran to, Marcos? Bakit ako magtatago? Pangulo ka. Ano ibig mo sabihin dito? Come home. Bakit ka nagtatago sa malayo? Sabi ni Marcos. Hindi ako nagtatago. Sabi ni Marcos. Of course, siyempre, presidente ka. Sa akin, ba't ka magtatago? Pinagbibintangan ka ba? Hindi naman Nasangkot lang pangalan mo dito at gusto nang tanongin ng bayan bilang presidente ka at halal ka rin ng bayan. Taxpayer, nagbabaan ang sahod mo, kami din nagpapasahod sa'yo, Mr. Pangulo. Kami din naghalal sa'yo dyan, mga taong bayan din. So may karapatan ng taong bayan na questioning kayo. Pero huwag kayo magsasabi ng ganito na ako nga hindi tatago. Hindi. Yung panahon na si Saldico kung kailan na kailangan ng mga Pilipino na pauwiin, hindi kayo kumilos agad. Yung DPWH, asan na? Di ba? Asan na yung DPWH? Na sekretary dati, nasaan na? O pag may issue na naman doon at kumanta yun, halimbawa, ipapauwi nyo na naman. Ngayon, di ba si Bonong Ambayon, yung DPWH secretary, hindi nyo pinapauwi ngayon. Pero kung halimbawa kumanta yun bukas, nag-post sa Facebook, papauwi nyo na. Ganun ba kay Saldi rin? Ibig sabihin, noong pa man ang hinihiling ng taong bayan na kung saan si Saldi ko, pauwi nyo na, hindi nyo mapauwi-uwi.
Ngayon kayo ay tinitira na, papauwi nyo na. Para saan ba yung pagpapauwi nyo kay Saldi? Para sa aming mga taong bayan? O para sa inyo lang kasi dinawit na kayo? Huwag nyo sabihin para sa inyo lang kasi dinawit na kayo. Nakakaya naman sa amin. O para kayo yung ginagawa nyo? Para sa amin? Kaya nyo pinapauwi yan? Hindi kami naniniwala. Dahil kung para sa amin na pinapauwi nyo si Saldi ngayon, sana noon pa lang inaksyonan nyo na at hindi nyo na pinabayaan na makaalis ng bansa. Tama, mali. Am I right, sir? Yes, sir. Diba? Opinion ko lang yan. Sorry ako lang lahat yan. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Nako, 2 billion pesos kada buwan. Laki nun. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Oo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Yun, no? Sa naging... dapat Enrique Alcantara, ano yan, imbitahan ulit yan. Dapat niya, pati niya si Marcos tanungin din Hindi porket Pangulo, immunity lang. Ang Pangulo, immunity lang dun sa kaso. Pero sa ganyang investigasyon, hindi. Sabi ni Senator Dante Marcoleta. Di ba? O, sabihin nyo naman, paggalang sa Pangulo. Sino mas gusto nyo igalang? Yung Pangulo o taong bayan nagre-request? Sino? Sagot niya kayo, sino? Ha? Ano mo sagot diyan kung sino? Parehas. Kung ano yung pinagbigyan kayo ng taong bayan, pagbigyan nyo rin ng taong bayan. Alin yung gusto ng taong bayan? Transparency. Kayo nagsimula niyan Di ba? Transparency, hindi naman kami. Di ba? Kayo magsisimula, kayo ayaw nyo. Ano ba yung bahagi ng transparency? Ano yung mukha ng isang transparency? Maski Pangulo kasama sa investigasyon. Kasi siya ang pumirma. Tama, mali. Sumingit na naman yung abogado nagigitara-gitara. Ha? Kala mo, tatali-talinuhan. Mas matalino pa ako doon. Di ba? Wala sa katwiran yun. Yung pananalita niya, yung mga sinasabi niya, nasa libro. Pero walang katwiran sa totoong buhay. Di ba? Meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Okay niya mo Sige lang, sige. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin,
hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Nako po. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. Okay. Ito ayan, malinaw. Diadala daw kay Speaker yung pera. Ngayon, sabi ng iba, ito, ulitin ko ulit marami talagang matigas ang ulo. Ba't daw binabasa? Kung totoo. Kayo naman. Hindi porket binabasa, hindi na totoo. Sabi ko, di ba, yung password niya ng Facebook niyo, nakakalimutan niyo. Password niyo na yun, ha? Paano para hindi makalimutan? Isusulat mo. So, kapag ba sinulat mo yung password ng Facebook mo, hindi na totoo yun? Totoo yun! Kapag yung damdamin mo ngayon, na isulat mo, kasi nag-iiba yan eh. Pwede bukas, iba na. Ano ba yung sasabihin ko? Uy, paalala mo yung sabihin ko. Di ba may ganun? Paalala mo yung sabihin ko, ha? Di ba, nakakalimot tayo, tao lang eh. Pero hindi dahil sa nakalimot tayo, hindi na totoo yun. Mahirap kasi magkamali tayo. Baka yung masabi natin ngayon, iba na bukas. Kailangan yung ngayon. Para bukas, iisa pa rin ang damdamin mo. Correct? Kung totoo lahat ng nakita mo talaga. Hindi porket binabasa. Yung Biblia nga, pinasulat ng Diyos eh. Sana pinamemorize na lang yan. Ba't pinasulat? Para maalala na yun ang dapat sabihin at yun dapat wag dagdagan, wag bawasan. Di ba? At lahat ng ito, mula sa unang utos ng 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. O tamo, ang dami niya alam mo, detalyado. Kaya nga ito, tsorya ko eh. At marami Kung detalyado pala alam niya kung papaano ang proseso ng bilyon-bilyon na pera. Di ba may lumabas na maleta? Ito, chismis lang na yung daw maleta kapalit nung sa Pangulong Duterte sa dahig. So, aminin niya na ni Saldi. Kung talagang Saldi ko may alam ka, aminin mo na para matapos na ang issue. Kahit papaano naman, matauhan yung mga loyalista na sino ba talaga nagdala sa dahig kay Tatay Digong? Sino ang puno? Di ba? Baka naman si Mr. Overwhelm yan. Andyan ang flood control na overwhelm lang. Pero yun pala, na ghost project. Baka kasi sinasabi na tandaan ng Pangulo na sinasabi na hindi siya pabor yata sa ang ICI makakapasok sa Pilipinas pero dinampot si Tatay Digong. Nadala doon. So, dapat malaman ng taong bayan kung alam kasi ni Saldi ko yung tungkol sa mga mabusising yung mali-malitang pera na yan, mas dapat alam niya rin yung dahig na yan. Kung meron man siyang kaalaman, ipaalam mo na. Kung gusto mo, through video mo. Iganyan mo, through video mo. Kung may na-video ba yun, mapag-uusap nyo, ilagay mo. Kung ganyan gusto mo sistema, sige, ganyan ulit. Para talaga matapos na ang issue. Di ba? Kasi bakit namin kailangan malaman yon? Taong bayan kami. Minsan namin binoto kayo ni Duterte at ng mga Marcos. May karapatan. Kung kami dati nagkaroon kami ng karapatan na iboto kayo, bigyan mo rin kami ng karapatan na kayo ay malaman namin kung ano talaga yung dapat malaman. Karapatan namin yun. Hindi namin karapatan yung privacy nyo. Pero yung bilang ganyan, karapatan din naman namin siguro malaman. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang iyon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Nako po, 1 billion kay BBM. Yan hindi ko sasabi totoo yan. At hindi ko rin siya sabi hindi totoo yan. Kailangan talaga transparency imbestigahan ng Pangulo. Pumayag ka, Pangulo. Huwag na hair follicle test, sige, kalimutan mo na yan. Ito man lang gusto ng taong bayang mapasama ka sa investigasyon. Di ba? Kasi transparency, sir kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo,
Ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Nako po. Kaya di sama-tama sinabi ni Gutesa sa Aguada. Di ba? Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya. Tapos di nyo paniniwalaan si Gutesa. Sinabi rin ni Diskaya 25% kay BBM pati kay Saldico. Di nyo paniniwalaan pa rin. Sino pa bang lalabas sa testigo na paniniwalaan nyo? Ha? Pagka ganyan, ibig sabihin, walang nagnakaw. So, ibig sabihin itong namawalang trilyon na pera to, sinulo to ng mga DPWH director? Ha? Sinulo lang nila to? Ano yan? Baka pangyayari na pala ang DPWH kaya sa inyo? Nabilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa... Yung Tamarin Street na sinasabi ni Saldico, bakit di simulang imbestigahan? May nakita na ba kayo sa mga binanggit na bahay, mga Forbes Park, mula nang sisimula, na pinuntahan nila? Ako, tingin ko parang lang hindi ko sigurado kaya di ko isasarado ang usapan. Parang wala. Mas nagwaranto pares pa doon sa bahay ni Saldico kaysa doon sa i-search yung sinasabi na bahagi ng investigasyon, yung mga bahay na binanggit noong pamang binabanggit na. Dapat pala bago mag-rally ang INC. Ay, saka ito pala lang yang si Boy Lacson, Boy Tago, wag mo naman sabihin na timing yung paglabas si Saldi sa malapit na sa rally ng Iglesia ni Cristo. Yang ka na naman Nagbibigay kayo naman ng mga idea Dati CCTV ni Erwin, CCTV ni Marcoleta kay Gutesa. Ngayon naman, hilala ako Magkasunod bago mag-rally INC, bigla lumabas si Saldico, parang timing Sir, ang problema talaga, timing kung dumating. Bakit? Kasi sunod-sunod na pinag-uusapan. At ang rally ng INC talagang gaganapin sa 16. Di ba? Nakaraan November. Bakit naman? Ano gusto mong patunogin? Di ba? Kung sabihin din namin timing yung pag-upo mo sa Blue Ribbon, nung sabihin ni Diskaya na si Martin at si Saldi, bigla yung pinalitan ng liderato. Timing, hindi nyo pinagpabukas. Mas may timing nyo kaysa sa nangyari ngayon. Sa rally. Yung rally makatuwiran For transparency ang sigaw nila Yung sa inyo, hindi makatuwiran. Sige nga. Sino mas timing? Mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa yung number Jojo 30 Cadiz Tamarin Street, South Forbes Park. May address, may Jojo Cadiz ata. Imbestigahan nyo. Yung unang labas ni Saldico ng bago mag-rally ang INC, dapat doon pala nag-imbestiga na kayo Bakit wala? Parang lang, hindi ko siya sarado usapan baka kasi nakaligtaan ko lang yung balita na mayroon talaga investigasyon. Investigasyon nyo, tinatago nyo na naman ang investigasyon. Akala ko ba transparency? Dapat lahat ng kilos nyo, pinapaalam nyo. Kasi kami ang nanakawan Kami. Diba? Kami dapat. Yung bang nanakawan ng cellphone, ipapaalam mo sa hindi nanakawan ng cellphone? Kanina mo ipapaalam unang-una yung investigasyon kapag may nanakawan ng cellphone. Doon sa taong ninakawan, tama? Sa amin yun. Kami ninakawan Ipaalam niyo naman sa amin. Meron ba kayo inimbestigahan dyan kay Jojo Cadiz na ba yan? O yung bahay na binabanggit ni Saldi noong paman? Hindi lang to una. May video pa yan na binabanggit sa simula. May mga address na dapat pinuntahan nyo. So, ipaalam nyo sa amin. Ito, hindi totoo siya sabi ni Saldi, mga kababayan, pinuntahan namin yung bahay, wala naman na-detect na kung ano ang bagay. Ganon. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, yun naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Nako, bagong bahay ng Pangulo. Imbestigahan din yun. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid.
Ako mismo personal na hinatid, grabe. ang nagbigay ng pera kasama ang So, ibig sabihin, sangkot ka, Saldi. Di ba? Kung alam mo pala gaya sa masama, ba't mo binigay? Bakit ka nagpakasangkapan? Isangkot siya. Hindi siya hero, ah. Baka sabihin niya naman kasi ng mga loyalista, ginagawang hero ng mga DDS si Saldi. O, hindi, ah. Yan, driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Naku, nagtampo pa. Parang lumalabas sa kwento, hindi nabigyan yata o nabigyan na, nagtampo pa. Pag nagtampo, kulang. Di sabi niya yun, ha? Dito lang, saldi ko, para mas maganda, matuwa lahat ng sayo, maglabas ka ng anumang video na sa cellphone mo. Baka may alam ka dyan. Kasi kung picture-picture lang, hati pa rin ang pagdududa ng tao. Mas maganda yung talagang may video ka na kayo nag-uusap, na-record mo ba, na masusuri naman kung AI eh. Yeah? Kung nasa phone record mo, titignan naman nyo kung kailan, di ba sa cellphone, pag nag-cellphone ka, nag-video ka, hindi madadaya eh. Malalaman yung file kung kailan ni-record eh. Correct? Di ba? Kung kailan eh. Ibig sabihin, kung noon pa man na-record yan, ibig sabihin, yung tugma dun sa mga nilabas mong resibo. Tama? Magpakita ka. Okay, sabihin mo kay Tatay Digong kung paano dala sa hindi kasi baka siya may alam eh. Di ba? Para makatulong. Kasi susi din yun eh. Kung may mastermind pala sa pagdadala sa dahig, ibig sabihin, mananagot ang ICC. Napilit lang pala din nila yung tao doon. Bagaman may kaso si Duterte doon, pero pilit na din nila. Magkakaroon ng kaso ngayon nagpadala doon. Na maaaring siya sabi nila, chismis lang, na kidnapping. Magkanta ka na rin. Kung kinanta mo naman lahat eh, di kanta mo na lahat. Mag-video ka, pakita mo gano'n siguro. Ito po yung video namin nung nanondong kami ni Kano, kausap namin sila ito, i-video mo. Kung may mukha ka ni Tatay Digong, video mo. Kaya, hanggang dito lang po muna tayo sa ito ang aking reaction opinion. Paalam sa inyong lahat.